So meron ako ditong mahiwagang briefcase and yung laman niya guys is yung pinakabagong Poco na kaka-release lang. Oh! Ayun na siya! This is the Poco M6 Pro. Ito guys, yung isa sa mga pinakabagong smartphone ng Poco ngayong taon. Pag-uusapan natin to ngayon dahil nga magkakaroon ng unboxing and full review. Pagdating sa kanyang specs, naku po, meron na siyang 12GB of RAM and 512GB of storage, MediaTek Helio G99 Ultra, 64MP main camera, and meron pa siyang kasamang ultra-wide. So gustong gusto nyo talaga yun. 67 watts fast charging and marami pang iba. Kaya naman, titingnan natin to ng mabuti and sasabihin ko sa inyo kung sulit nga ba talaga siya. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm GP and this is GTN TV. Now, let's proceed dito sa kanyang box guys, and kung makikita naman ninyo, napaka-premium niya po. Ganitong ganito talaga yung mga box ng Poco ngayon. Meron siyang pure yellow na color at saka text na black. Dito naman meron tayong variant na color blue and also 12GB of RAM with 512GB of storage. Ang laki! Excited na ako. So, eto nga, bubuksan na natin siya guys. Woo! Pagka-open pa lang, ang bubungad sa atin dito is yung kanyang mini box. Kapag binuksan natin tong kanyang likod guys, meron tayong makikitang SIM ejector pin. Sa loob nito, maraming laman. Meron tayong dalawang makakapal na paperworks dito and yung kanyang jelly case. Now, hindi lang to usual na jelly case guys dahil nga as you can see, meron tayong matte na color dito and ang ganda niya talaga. Look at that camera module. Ang lupit, ang laki. Now, this is the most important part. Yung kanyang cellphone. Yeah. Ayan guys, ang lupit. Color blue na color blue talaga. Titingnan natin yan in a while. Excited na ako. Huh? Pagkatapos naman yan, meron tayong cartoon dito. And sa ibaba, andito po, yung kanyang Type-C cable. Ayan. Pagkatapos nyan guys, meron tayo ditong 67 watts of fast charging adapter. Ang lupit. Sayang lang kasi UK pa siya guys. Dapat US to eh. Kailangan mo pang bumili ng adapter kapag wala kayong saksakan na pang ganito. Pero so far, so good na talaga. Wala lang siyang earphones. Pero para sa akin guys, naku po, perfect na yung pag-unbox ko dito. Gustong gusto ko talaga yung kanyang case. So, eto na guys, si Poco M6 Pro sa kulay na blue. But before that, before tayo magpatuloy, tanggalin muna natin to. Medyo sagabal kasi. Ayan. Woo! Ang sarap. Ayan na siya guys. Ang lupet, 'di ba? Grabe, ang ganda. Meron ka pa iba't ibang choices katulad na lamang ng black and purple. Pero guys, yung pinaka-type ko talaga is etong blue. Let me explain. As you can see, napaka-premium looking and elegant talaga ng phone to, lalong-lalo na kapag nasisinagan siya ng light. Nagmumungkar na siyang merong glass dito sa kanyang likod, pero pagdating dito sa kanyang build quality guys, eto po ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito sa kanyang side, meron na po siyang color black na matte sides. It means na kapag hinahawakan natin ng phone to, hindi na po siya nadidikitan ng mga fingerprints and smudges dito sa kanyang mga sides. That is why mas clean na po siya. Kaso nga lang, yung kanyang back design dito guys is medyo fingerprint magnet talaga dahil nga ito ay merong glossy and shiny na design. It has 3 cameras dito sa kanyang likod. Meron tayong Poco logo na makikita sa right side and 64MP OIS. Nandito na rin yung kanyang LED flash guys, which is malaki na rin. And also para sa akin guys, yung overall back design talaga ng phone to is just unique and amazing. Now, let's go to the buttons and ports. Dito guys, ibaba nakalagay ang kanyang microphone. Katabi nito ang kanyang Type-C port, speaker grills, and dito naman sa right side, meron po siyang volume rockers and yung kanyang power button. Now, dito naman sa left side, meron po siyang SIM card tray na hybrid po. So, pwede kayong maglagay ng either 2 SIM card o di ka naman isang SIM card at isang micro SD card. Dito naman sa top guys, maraming nakalagay. Unang-una yung kanyang 3.5mm port, secondary speaker, NFC, and yung kanyang secondary microphone. Now, kung napansin nyo, wala na siyang fingerprint scanner, di ba? Well, andito na siya guys sa kanyang front. So, eto guys, ay meron ng in-display fingerprint scanner. Wow! Grabe naman Poco. Ang lupit. Dati nasa mga flagship o di ka naman mamahaling mid-range to. Ngayon, andito na siya guys sa murang mid-range smartphone ng Poco. Yes! Also guys, this display is protected now with Corning Gorilla Glass 5. That is why hindi na kayo masyadong mag-worry na madali siyang mabasag o di ka naman madaling magasgasan. Dahil nga matibay ang display ng phone na to. Overall, pagdating dito sa niyang build quality guys, nagustuhan ko talaga siya dahil nga magaan lang po siya. Even
with its big battery na 5,000 mAh. Etong phone ito ay meron lamang 181 grams, which is gamit na gamit kahit na one hand. Hindi ka na mangangalay with this phone. Also guys, dahil nga meron siyang flat sides, makakatayo na etong phone ito ng siya lang. O, di ba? Magic! Wow! Pagdating dito sa kanyang design and build quality, perfect na itong phone ito, 10 out of 10. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang mala flagship na display. Yes guys, sa murang halaga, meron ka ng mala flagship na features dito kay Poco M6 Pro. Una, meron na siyang 6.67-inch Flow AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 120Hz refresh rate. Now, hindi pa tayo tapos. Hindi lang refresh rate mabilis dito guys. Meron din siyang up to 2160Hz instant touch sampling rate. Yes guys, instant talaga. Like, you know, pag touch natin dito, matik na siya. Hindi niya na mamimiss yung inyong mga touch dito guys. So, you know, kung mahilig kayo mag-touch, pwede na to. Yeah, boy. Dahil joke lang. So, kung naka-experience kayo sa ibang mga smartphone guys na pag-touch nyo, hindi talaga na-register kaagad and kailangan pang ulitin, dito sa phone na to ay hindi na talaga mangyayari yan. Napakabilis talaga nito, napaka-smooth din dahil nga sa kanyang high refresh rate. And guys, first time to sa M series na magkaroon ng ganito kabilis na refresh rate. So, you know, it's a blessing talaga. Isa talaga sa pinaka-paborito ko about this phone is yung kanyang AMOLED display. Like, look at that, di ba? Napaka-sharp, napaka-ganda ng kanyang resolution guys. Kapag kayo mahilig manood ng mga high quality videos, nako po, mag-enjoy talaga kayo dito. Like yung mga movies, like Netflix, napaka-sharp na yan dito guys. Dagdag mo pa na napakalit ng kanyang punch hole camera dito and napakanipis lang din ng kanyang mga bezel guys. Yes, napaka-thin lang nito guys. And dagdag mo pa na hindi siya katulad ng ibang mga phone na merong mga, you know, mga forehead o di ka naman chin, yung makapal dito sa ibaba o di ka naman dito sa itaas. Eto guys, pantay-pantay lang talaga siya. Again, parehas lang lahat ng kanyang bezel dito guys. That is why perfect talaga yung kanyang display. Kapag kaya mahilig gumamit sa labas, well, kahit nasa ilalim ka pa ng araw guys, makikita mo pa rin yung display ng phone to. Like, look at that. Napakaliwanag dito sa aking studio ngayon, pero klarong-klaro, di ba? Ang liwanag po ng display ng phone ito dahil nga meron na siyang 1,300 nits of peak brightness. So kapag kayo mga outdoor user, perfect na itong si Poco M6 Pro. Pero kapag kayo naman guys ay mahilig sa madilim, well, good news! Meron siyang napakabagong feature dito which is yung 1920Hz PWM dimming. So it means guys na if you want, you can go all the way and, di ba? Halos wala ka nang makita. Pero, naka-on pa po yan. Bagay na bagay to sa mahilig gumamit ng phone habang naka-off yung mga light. Hindi ka naman mahilig mag-gaming. Tapos, you know, madilim yung kanilang mga kwarto. Perfect to guys. Halos wala ka nang makita, diba? Pero guys, naka-on po yan. And, try natin again. Yung brightness. Diba? Woo! Ang lupit. Yung ibang mga smartphone kasi, kahit na yung pinaka-lowest pa na brightness ay maliwanag pa rin. Eto guys, it can go all the way to the darkness. Ang lupit. So, okay na to sa mga taong gustong mag-preserve ng kanilang mga eyesight. Dahil nga, mas nakakasira talaga ng mata yung high brightness yung inyong smartphone tapos madilim yung paligid. So, overall, pagdating dito sa display ng Poco M6 Pro, nag-isip talaga and nag-innovate talaga ng mabuti etong si Poco guys para magkaroon tayo ng mala flagship-like na display sa murang halaga. 20 out of 10 yung score ko pagdating dito sa kanyang display. Now, performance naman. Pagdating dito guys, meron ka ng chipset na MediaTek Helio G99 Ultra 6nm processor with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 naman pagdating sa kanyang GPU. Na para sa guys, nag-improve talaga to kumpara sa kanyang mga predecessor. Like, you know, Ultra na siya guys. G99 Ultra. Magkakaroon ka na talaga ng improved performance dito sa phone to dahil nga, pagdating dito sa kanyang Antutu benchmark guys, meron ka ng malaking score, 430,000 plus, which means na capable na talaga siya. Kapag yung pagmo-multitask lang naman yung gagawin ninyo. Well, eto guys ay meron two variants. Either 8GB of RAM plus 256GB of storage o di ka naman 12GB of RAM plus 512GB of storage. Now, ang RAM ng phone to guys ay LPDDR-X na. So, mas improved to ng konti sa LPDDR4 which is mas common. Mabilis na rin yung kanyang reading guys dahil nga meron siyang UFS 2.2 and dagdag mo na rin na meron siyang lalagyan ng SD card. So, kung gumagamit pa rin kayo ng SD card guys, pwede yan dito sa phone na to. Expandable na siya up to 1TB. Now, again
And katulad ng sinabi ko, napaka-smooth na talaga nitong phone to kapag kayo mahilig mag-multitask. With its UI na MIUI 14 at saka Android 13 na po siya, magagawa mo na lahat ng mga nagagawa ng ibang phone with this phone. Like yung mga floating display and furthermore. Gustong gusto ko pa rin naman yung kanyang UI guys. Hindi ko alam kung bakit hindi gusto ng iba. Pero para sa akin, napaka-smooth pa rin naman talaga ng UI na tong phone ito. The only thing I hate about this phone is that marami siyang mga apps na kasama pag bago pa lang siyang sineset up. So yun lang. Merong mga bloatwares guys. Bloatwares yung tawag doon. Ngayon, tennis ko naman siya sa gaming as usual. Dito guys sa Mobile Legends, hindi ako masyadong surprise pagdating dito sa kanyang settings. Dahil nga, bago pa kasi yung kanyang processor guys. Kaya naman, medyo nagkamali si Mobile Legends dito. High refresh rate with high graphics lang siya dito. Pero, once naglaro na kayo dito guys, ma-experience mo na yung mala ultra na settings. Dahil nga, ang ganda na po, ang smooth na ng aking gameplay with this phone dito sa Mobile Legends. Like, legit, mabilis talaga yung processor nito. Kaya naman, kapag kayo mahilig mag-Mobile Legends, recommended ko to sa inyo guys. Hindi rin siya mabilis uminit guys para sa akin. Kaya naman, pwede na talagang maglaro ng pangmatagalan dito sa Mobile Legends. Ngayon, dito naman sa Call of Duty, ganun pa rin. Yung kanyang settings talaga is medyo meh. Dahil nga again, bago pa yung kanyang processor, hindi pa na-update siguro ng mga developer guys yung mga settings nito. Medium graphics with high frame rate pa rin siya dito. Pero again, kapag naglaro na kayo guys, dun talaga ninyo malalaman na hindi talaga lahat ng settings ay accurate. Smooth na smooth talaga siya dito sa Call of Duty. Playable na playable. And kapag etong puro ang gagamitin nyo, magra-rank up talaga kayo dito sa Call of Duty guys. If you want to have a gaming phone na merong napakagandang display and malakas na rin yung kanyang processor, well, okay na etong si Poco M6 Pro. 10 out of 10 para sa akin guys, etong puro dito sa kanyang performance. Now, let's take a look pagdating dito sa kanyang battery. Eto guys, ay meron ng 5,000 mAh battery with 67 watts fast charging. Yes! Makakagamit ka na ng puro ng 1 up to 2 days kapag casual use lang, and kapag pure gaming naman guys, siguro about 10 to 14 hours. Depende kung naka-wifi or naka-data. Ngayon, kapag charging naman pag-uusapan, meron siyang advertised na 44 minutes from 0 to 100%. Pero sa aking testing guys, umabot ako ng about 49 minutes from 0 to 100. So, mabilis pa rin. Like, yung iba nga at this price point, aabot pa ng 2 hours o di ka naman 1 hour and 40 minutes or 1 hour and 50 minutes. Eto guys, 49 minutes lang. Full na agad. Ganon kabilis yung fast charging dito kay Poco M6 Pro. And first time tong nilagay sa M6 series guys. Kadalasan ito ay makikita lamang sa mga flagship ng Poco. So para sa akin, sulit na talaga to. 20 out of 10 na naman pagdating dito. Now, eto siguro yung isa sa mga pinaka surprising and impressive para sa akin, which is yung kanyang camera. So eto guys ay meron ng complete na package. This phone has 64MP main camera with OIS and EIS. Also, meron na siyang ultra-wide which is 8MP and 2MP macro. So meron ka ng OIS, ultra-wide, and macro. Pagdating sa kanyang selfie camera, eto ay meron ng 16MP selfie camera. Bilib na bilib talaga ako dito sa camera ng phone na to guys. Alam mo kung bakit? Well, kung makikita naman ninyo yung kanyang mga result dito, napakaganda talaga ng mga photos na nakuha ko with this phone. Mapa-daylight man, nandito sa kwarto, o di ka naman kapag nighttime, nako po, you can definitely have a picture perfect na type of photos with the Poco M6 Pro. Now, eto talaga yung pinag-focusan ng mga previews ng mga M series, like yung kanyang camera. Pero guys, mas nag-improve pa yan dito. Yung kanyang OIS kasi, o di ka naman yung optical image stabilization, first time lang po yan na inilagay sa kanilang M series. So, kapag merong ganito guys, yung inyong mga photos and videos is magiging mas stabilized na, so mas less na yung chances na magkakaroon ka ng mga blurred photos or yung mga shaky na videos. Napaka big deal niyan guys, especially at this price point. So for me, approve talaga ako dito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang ultra-wide. So ito guys ay merong 118 degrees field of view, and kapag dito naman sa kanyang camera mismo guys ay 0.6 times. Yes, 0.6 times guys, ultra-wide camera. Kung makikita naman ninyo, hindi ko pwedeng sabihin yung brand. Usong-uso talaga to ngayon. Mas maganda kasi kapag merong ganito, especially kapag groovy, dahil nga marami talaga kayong maisama sa inyong mga picture guys. Maganda rin to pang landscape photos dahil nga ganito naman talaga yung purpose ng ultra-wide
wide. Pero guys, again, usong-uso to ngayon and nagustuhan ko talaga to. Siguro mas mababa lang ng konti yung kanyang resolution sa kanyang main camera since 8MP lang to. Pero maganda pa rin siya guys, like legit. Mas maganda lang talaga yung kanyang main camera. Dito talaga ako bumilib guys dahil nga akala mo nung una, nung pagka-click mo, hindi siya masyadong maganda. Pero yung result, nako po, parang kuha na isang DSLR camera guys. Sa kanyang selfie naman, okay lang po siya. Sakto lang po siya for its price. I would say na natural na siya. Depende lang talaga sa inyong mga lighting. Makakakuha ka na ng magandang selfie with this phone. Saktong-sakto yung kanyang color reproduction and okay na rin yung kanyang resolution para sa akin. Kaya naman overall, when it comes to photos guys, this Poco M6 Pro is probably the best for its price. I think na maraming tatalunin etong phone na to sa kanyang presyo guys. Sulit na talaga to para sa akin. Kaya naman pagdating dito, 20 out of 10 na naman. Legit. Baka naman magsasabi kayo na parang 20 out of 10 na lang talaga lahat. Well guys, maganda kasi siya. Alam nga naman na sasabihin ko na 8 out of 10 tapos sobrang ganda, di ba? Wow! Now, pag-usapan naman natin yung video quality na tong phone ito. So, eto guys, ay meron ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. Again, it is also supported with OIS, kaya naman ngayon, try natin. So, eto nga guys, yung video quality ng Poco M6 Pro. As you can see, move tayo ngayon para, you know, makikita natin kung stabilize ba talaga siya. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, tingnan na natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Poco M6 Pro. Ano sa tingin nyo? Okay ba siya? Okay na ba siya pang vlog? Well, definitely. Comment down below. Para sa akin guys, pagdating dito sa kanyang video quality, siguro meron pang kailangang i-improve dito sa kanyang selfie camera. Pero yung kanyang back camera guys is awesome na. Recommended ko ito para sa mahilig mag-vlog, like yung pag ganon. Pwede na to guys. Maganda na yung kanyang quality, high yung kanyang resolution, and stabilize pa siya. So yun talaga yung mga kailangan natin kapag nagbo-vlog. So para sa akin, recommended ko na ang photo pagdating dito sa kanyang video quality kapag gagamitin mo lang yung kanyang back camera. Pwede na talaga etong si Poco M6 Pro. Yung kanyang selfie naman, decent lang. Saktong-sakto lang po siya for its price. Overall, pagdating dito sa kanyang video quality, I would say na around 9 out of 10. Medyo nakulangan na talaga ako sa kanyang resolution dahil nga wala siyang 60fps and also hindi rin ganun kaganda yung kanyang selfie camera. So yun lang naman guys, para sa akin, perfect na perfect pa rin kapag gagamitin mo yung kanyang main camera. Overall, recommended ko na ba ito si Poco M6 Pro para sa inyo? Well, definitely, check nyo muna yung presyo. So, eto nga pala guys, ay available sa Shopee and Lazada. Pagdating sa kanyang variant na 8256, makukuha mo na ang phone na to sa halagang 11,999 na SRP and 10,590 naman pagdating sa kanyang early bird price. Yes guys, mura na lang. Now, sa kanyang 12GB of RAM and 512GB of storage naman guys, eto ay merong 13,999 na SRP and magsisale siya ng 12,590. And for that price, meron ka ng 12GB of RAM, 512GB of storage, dual speaker, magandang display, napakagandang camera, and okay na processor. Ano pang kulang? Maganda na rin yung kanyang design para sa akin. So overall, recommended ko na etong si Poco M6 Pro. Meron ka ng flagship na smartphone pero hindi pang flagship na presyo. Sulit na ito para sa akin guys. Kaya naman kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, well definitely like this video and also subscribe na rin sa aming channel. So that's pretty much it. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless.